menopause ay isang stage sa buhay ng isang babae na kung saan maraming pagbabago ang mangyayari sa iyong katawan, maraming kakaiba sa iyong mararamdaman, at pati na rin sa iyong pag-iisip. Kung ang lifespan ng isang babae ay 80 years old pataas, 1/3 ng buhay ay nasa stage ng menopause. Ano bang ibig sabihin ng menopause? Sinasabing menopause na ang isang babae kung 12 months na siyang hindi nagre-regla. Bago mag-menopause, dadaan muna sa perimenopause. Ito ay 5 to 10 years bago mag-menopause. Bakit nga ba nagme-menopause ang isang babae? Pagdating ng menopause, wala nang itlog na nilalabas ang ating ovaryo. Ang female hormones na estrogen at progesterone ay nanggagaling dito sa itlog na nilalabas ng ovary. Pag wala nang nilalabas na itlog, mababa na rin ang level ng mga hormones natin. At kung sobrang baba na ang level ng estrogen o halos wala na, marami na magbabago sa ating katawan. Ano bang edad ng menopause? Pwede na mag-menopause between 40 to 60 years old. Pero ang average age ng menopause sa Amerika ay 51 years old at dito sa Pilipinas, 48 years old. Ang age of menopause ay genetically predetermined. Ibig sabihin, nakaprogram na ito sa katawan natin. Dahil nagbabase sa genes, kung ang nanay mo ay nagmenopause sa maaga, malamang ikaw ay ganun din. Hindi ito nagbabase kung sa anong edad ka nagkaroon ng unang regla mo. Hindi rin ito nagbabase kung anong edad ang unang pagbubuntis. Hindi rin ito base sa height, sa weight, at sa lahi. Isang factor lang ang pwedeng magkaroon ng effect sa age ng menopause. Base sa pag-aaral, ito ay ang paninigarilyo. Kung ang isang babae ay malakas manigarilyo, napapaagang age ng menopause na mga 2 years. May negative effect daw kasi ang nicotine sa ating mga ovaryo. Meron din tinatawag na premature menopause. Dito, ang babae ay nagme-menopause before the age of 40. Nangyayari ito pag natanggalan na ang isang babae ng mga ovaryo bago pa siya umabot ng edad na 40. Meron ring tinatawag na premature ovarian insufficiency na kung saan hindi rin naglalabas ng itlog ang mga ovaries kung ito ay na-damage ng chemotherapy, radiation, viral infection, bacterial infection, at autoimmune disease. 90% na may premature ovarian insufficiency ay hindi rin matukoy ang dahilan. Ano ba mga pagbabago sa katawan natin na pwede mangyari kung tayo ay perimenopause o menopause na? Pwede magdipis na ang strands ng buhok natin at mas dumami ang falling hair. Pwedeng mabawasan ng buhok sa bandang bumbunan o sa side ng ulo natin. Pwede magkaroon tayo ng mga malilit na buhok sa muka dahil mas mataas ang androgen level kesa sa estrogen. Pag mababa na rin ang estrogen, pwede mag-dry ang skin natin, pwedeng mabawasan ang collagen sa ilalim ng balat, kaya tayo ay nagkakaroon ng wrinkles. Ang taba natin ay nagko-collect sa bandang tiyan, kaya tayo nagkakaroon ng bilbil o belly fat. Pwedeng manigas ang joints natin, lalo na sa mga daliri. Pwedeng maging madalas din na pag-ihi, hindi mapigilan ang pag-ihi, at pwede maging dry ang ating vagina. Na dahilan, kaya masakit makipagtalik. Sa perimenopause, pwede maging irregular na yung period natin, at ang dami ng regla ay paiba-iba. Kuminsan sobrang konti, kuminsan naman sobrang lakas. Marami rin tayong mararamdaman na kakaiba. Hindi raw lahat ng babae ay makakaranas nito, dahil meron daw 24% na pwedeng walang mararamdaman. Isa sa pinakamaagang symptom ng menopause ay ang tinatawag na hot flashes. Makakaramdam ng biglang init mula sa dibdib hanggang sa ulo, at ito ay susundan ng malamig na pagpapawis. Pwede itong mangyari kahit anong oras, pero mas madalas itong nangyayari sa gabi. Ito ay tatagal lang ng ilang minuto at pwedeng sundan ng chills o palpitations. Ang palpitations ay ang pakiramdam na parang ang bilis ng tibok ng iyong puso. Ito ay sobrang lakas at pwedeng irregular ang heartbeat.
Ito'y tumatagal din ng ilang minutes at nawawala rin ng kusa. Ang importante, hindi ito sinasabayan ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, at hirap sa paghinga. Dahil pag ganun po ang nangyari, kailangan nyo magpa-check up agad, baka may iba kayong sakit sa puso. Pag menopause na rin, pwede makaramdam ng backache, muscle aches, joint pains, at kung minsan sumasakit din ang ating suso. Pwedeng madaling mapagod, hirap makatulog, at mawala ng gana sa pakikipagtalik. Marami rin pwedeng mapansing pagbabago sa ating pag-iisip. Pwedeng ma-depress, pwedeng magkaroon ng mood swings, pwedeng magkaroon ng anxiety attack, pwedeng maging nervyosa, at pwede rin umabot sa point na akala mo wala ka sa tamang pag-iisip. Hirap na rin mag-focus o mag-concentrate at nagiging makakalimutin ka na din. Ano ba mga pwedeng komplikasyon ng menopause? Pag mababa ng level ng estrogen, mas prone ng isang babae sa coronary heart disease. Prone na rin sa osteoporosis o pagiging marupok o mahina ang mga buto natin. Pwede pa bang mabuntis ang isang babae kung siya ay perimenopause o menopause na? Pag nasa perimenopause, pwede pa rin maglabas ng itlog ang ovaryo kahit ito ay madalang na. Kaya may chance pa rin magbuntis. Pag menopause na, dahil wala ng itlog na nilalabas ang ovaryo, hindi na dapat magbuntis. Pero sa recorded history, may almost 50 na mga kababaihan ang nabuntis sa menopause. Ang pinakamatandang nabuntis ng natural ay 67 years old at ito ay sa China noong 2019. Ang pinakamatandang nabuntis gamit ang in vitro fertilization ay 74 years old ay ito ay sa India noong 2019 din. Ibig sabihin, pwede pa rin gumamit ng kahit anong contraceptive ang isang babae pag siya ay nasa perimenopause. Pwede na huminto pag menopause na dahil ang pagbubuntis dito ay extremely rare naman. Ano bang mga gamot ang pwedeng inumin para mabawasan ang sintomas ng menopause? Ito ay pwedeng hormonal o non-hormonal. Dahil mababa ang hormones, pwede magbigay ng hormone replacement therapy. Pwede magbigay ng pure estrogen lang kung ang isang babae ay wala ng matres. Pwede itong pills, patch, or vaginal cream. Meron ding combined hormone therapy na may estrogen at progesterone kung ang babae ay may matres pa. Kailangan kasi ng progesterone para hindi kumapal ang lining ng matres at hindi magkaroon ng endometrial cancer. Bago mag-2002, madalas binibigay ang HRT. Lumabas ang resulta ng isang malaking pag-aaral sa Amerika, ang WHI study, na nagsasabing tumataas ang incidence ng breast cancer, cardiovascular disease at stroke sa mga babaeng gumagamit ng HRT. Kaya mula noon, ito binibigay na lang sa mga piling babae, yung mga low risk, at ang pag-inom nito ay hindi pang matagalan. May mga gamot din na inilabas na may kaparehong effect ng estrogen para maprotektahan ang puso at ang buto. Ang mga gamot na to ay meron ring side effects at adverse effects, kaya ito binibigay din sa mga piling babae. At kailangan ng consultation sa isang doktor bago ito inumin. Kung bawal sa inyo ang hormone replacement therapy, ano ba mga pwede nating gawin? Para maiwasan ang sakit sa puso, bantayan nyo ang inyong diet. Siguraduhin na mababa ang kolesterol, bawasan din ang sugar para hindi magka-diabetes, kailangan ng weight loss, matulog ng 8 hours a day, iwasan ang stress. Importante din ang regular na exercise. Iwasan din ang paninigarilyo. Para maiwasan ang osteoporosis, kailangan kumain ng high calcium diet at magpa-araw 30 minutes 3 times a week. Kung hindi naman, uminom ng calcium 1,000 to 1,200 mg per day at vitamin D3 400 IU per day. Meron po akong vlog tungkol dito. Para mabawasan ng hot flashes, pwede kayong kumain ng mga plant estrogens kamukha ng tofu, flaxseed, chickpeas at iba pa. Meron po akong vlog tungkol dito. Lumagi kayo sa isang lugar na malamig
Iwasan ang mga tight clothing. Iwasan ng kape, spicy food, alcoholic drinks, at iwasan ng paninigarilyo. Iwasan ng stress, gawin ng relaxation techniques, kamukha ng yoga, at mag-regular exercise. Kung grabe ang hot flashes ninyo, pwede kayong kumonsulta sa doktor para mabigyan kayo ng karapat-dapat na gamot. Pwede rin makatulong ang low-dose vitamin E. Kung may palpitation kayo, pwede kayo mag-deep breathing exercise, iwasan ng panic, iwasan ng stress. Para sa memory problem, pwedeng uminom ng vitamin B12, ginkgo biloba, at omega-3 fatty acids. Kailangan ng mental exercise, kamukha ng crossword puzzle, math problems, at reading o pagbabasa ng mga libro. Para sa depression or anxiety, pwede mag-deep breathing exercise, gumamit ng relaxation technique kamukha ng yoga, at mag-regular physical exercise. Pag sobra ng depression, kailangan na magpakonsulta sa doktor para mabigyan kayo ng antidepressants. Para sa vaginal dryness, pwede kayo magpareseta ng estrogen vaginal cream. Pwede rin gumamit ng water-based lubricant during sexual contact. Pag may urinary incontinence o hindi mapigilan ang pag-ihi, gawin ang Kegel exercise o pelvic floor muscle exercise. Pwede ring makatulong ang estrogen cream. Ang lahat ng babae ay dadaan sa stage ng menopause. Sana makatulong itong video na to para sa mga babaeng malapit na sa menopause o menopause na.